nabanggit mo na yung yung sa CIMEPA, no, yung Capital Markets Yeah. Efficiency Promotion Act, yung bagong batas na niligtaan ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. So Yeah. 20% across the board na, no, kumbaga wala nang wala nang categorization. Yung 20% tax sa bank savings kung gaano man katagal yung maturity niya, kaikli o kahaba, no? Ano bang tingin mo rito, Prof? No? Si Prof. Shelo, baka nakakalimutan nyo, ekonomista yan, ha? Baka naaalala nyo bilang singer at saka rapper, ha? Rapper. Ekonomista yan. Medyo, ano ba yan? alam mo yun, rap ba yung sagot? Ano kasi, natutuwa ako na naiinsulto on how they're trying to downplay the 20% tax. Kasi sinasabi na dati pa yan, nagugulat pa kayo. I mean, may mga good provisions dun sa batas dahil sa pagbababa ng transaction cost for stocks and bond markets. But the Para reality ma-encourage ka. Oo, di ba, mag-invest sa stocks at saka sa bond. But the reality is, new taxes ito na ini-impose natin for long-term savings, yung mga time deposit. Yung mga regular savings, meron na po yung tax dati. Pero yung mga time deposit na more than 5 years, dati zero tax yan. Tapos kung less than 5 years, merong 12%, merong 5%. So ngayon, dinagdagan yan, 20% na lahat. Ang comment namin is it doesn't make sense because you should be encouraging people to save. Bakit? Kasi yung mga savings natin sa bangko, yan yung nagtatransform as investment. So yung gusto mong gawin ng mga tao, ay huwag gastusin yung pera nila at mag-impok sila for many reasons. Una, para sa sarili natin. Kasi, di ba, tayo, ngayon, malakas pa tayo. May trabaho pa tayo, kumikita pa tayo. Pagtanda natin, hindi na tayo kikita. So, kailangan natin mag-save para sa future na gagastusin natin. Kaya pinapalagay natin yan sa bangko. Eh, kung tinax mo ng mataas, yung deposit mo na dapat hindi mo ginagalaw, gagalawin mo na yan ngayon kasi wala nang incentive to save. That's one. Discourage ka na rin. Oo, diba? So parang, bakit ko pa isinasave? Itatax naman pala ng mataas. That's one. Second, kahit 0.4 lang yan, ang goal natin dapat ay palakihin yan. Ngayon tinax mo, dapat ang mangyayari, liliit yan. Kung ikukumpara mo ang savings behavior ng Pilipinas sa mga ASEAN countries, tayo yung pinakamababa. Well, hindi naman yan surprising kasi tayo din yung may pinakabababang GDP per capita, meaning mababa talaga yung kita natin. Ano ba naman ang isa-save natin? Naghihikahos tayo. Pero hindi ibig sabihin kung may 0.4 na merong long-term savings, tataksan mo na sa para mawala sila, 'di ba? So that's problematic. Yung isa pang pinoproblema natin ay, yun nga, so kung mababawasan yung long-term savings, yan nga yung ginagamit ng mga bangko para i-loan ng middle class. Yung mga naglo-loan ng bahay, yung maglo-loan ng kotse, yung maglo-loan para makapag-business ka. Kung mababawasan yung long-term savings yan, one possible implication would be, tataas ang interest rate. Kasi kulang na yung supply ng pera para pondohan yan. So that's very problematic. Kaya sinasabi namin ni Professor Gochoco, it doesn't make economic sense. That's one. While binaba mo naman yung cost sa bonds and stocks, hindi rin naman automatic na itong mga nagsasave na to, lilipat na doon sa stocks and bonds, diba? In fact, a lot of Filipinos are hindi informed sa financial market. So, hindi automatic yan na lilipat sa bonds and stocks. That's one. Ang dangerous pa nga ay baka lumipat sila dito sa mga madalas nating makita online. O mag-invest kayo dito, mas malakas ang kita, di ba yung mga ganyan? Yung maloloko. Na illegal. Yes, illegal at under the radar ng BSP. So may pag-aaral ba na lumilipat ang mga may time deposit at bibili na lang ng stocks and bonds? Hindi, di ba? O gawin nating simple ang stocks and bonds. Ordinaryong business ka lang, magsa-stocks and bonds ka ba para magka-access sa capital? Hindi, di ba? So, all of these, para magandang pakinggan, mamumura yung transaction cost sa stocks and bonds. Kayo, mayayaman naman kayong may time deposit. That's also not true. Ang mga may time deposit, sa palagay namin, ay ito yung middle class, nagsusubok na magtipid para may hugutin sa future. Yung ating mga OFWs na pinapadala yung pera nila sa Pilipinas para magkaroon ng savings. Kasi nga, yung mga mayaman, mas diverse yung portfolio nila. Hindi nila yan nilalagay sa time deposit. So, parang maling-mali na i-package natin tong 20% tax na to as something progressive na, huwag kayong mag-alala yung mayayaman na may tinatax natin. That's so wrong.
Kasi nga, sa perspektibong ito, yung tax na to ay tinitingnan natin bilang isang sistema ng incentive or disincentive. In this case, you are disincentivizing savings which we should be encouraging if we want to develop economically. So, yun lang, ang Prof, malaking question doon. mas okay ba kung hindi na lang ginalaw yung existing tax doon sa long-term savings, tapos binawasan lang yung transaction cost para talagang ma-encourage yung ordinaryong Pilipino along with, let's say, proper literacy and education na magsubok. Tama? Definitely. Ganun na lang In sana. fact, dapat binaba nila ng 15% yung tax nila on savings. Oo nga, kasi nakikita ko kinakain Diba? Yung tax mo, pagkatapos may inflation pa, ang baba lang naman ng interest ng income ng savings mo, diba? Lugi ka pa. Tapos tinax pa. So ibaba natin pa nga to 15%. But alam mo kung ano yung reason kung bakit ginawang 20% yan. Bakit nga? Kasi nakita mo, ang laki-laki ng problema natin sa deficit, palaki ng utang, may pressure to generate revenue. So gusto nilang supposedly sabihin na neutral ang epekto ng batas na to sa gobyerno. Kasi pag binaba mo yung mga transaction costs, yung documentary stamp tax, tinanggal mo, etc., etc., negative yan sa gobyerno, diba? Oo. So, kung tinaas mo naman to 20%, positive yan sa gobyerno. So, sinasabi nila, okay, ang net effect, neutral. Walang masyadong impact sa revenue ng gobyerno. But, it doesn't make economic sense. Ang nakatawa pa nga, kasama dyan yung, tama naman, yung excise tax ng pickup trucks. Dati kasi walang excise tax yan na-exempt. Meron na. Nag-kick in yata last month. Meron na. Oo. Which, dati, nung wala yung tax, it also doesn't make sense kasi all other vehicles meron Bakit yung pickup exempted, di ba? Ang bulong-bulong sa akin nun kasi, yung mga pickup meron na yan. Dealer? Hindi, ginagamit sa eleksyon ng mga politiko. So, kayo na lang galawin kasi tatamaan sila. Oo, may demand. So, parang ginawang rider sa batas na to kasi pinag-uusapan capital market. Ano pinalalaman ng pick-up sa capital market, di ba? Rider yan rider. But, I guess that's what they're trying to do. May revenue na mawawala, may revenue na babawas, may dagdag na kita sa gobyerno. So, neutral. Pero, maling-mali dahil yung mga epekto ng mga batas na to, ng mga taxes na to, you cannot just look at it as parang ito may revenue tayo, ito walang revenue. Ano yung multiplier, yung chain effect nito sa ekonomiya? So technically, meron maganda ba itong batas na ito para sa ordinary o mas nakararaming Pilipino? Kasi we have to talk about this from the perspective of policy making. Yeah. Yung stocks and bonds, maganda siya kasi makakatulong siya sa development ng capital market. On that side, itong 20% tax on savings, hindi siya maganda at mali siya at wala siyang economic sense. So dapat nga hindi na ginalaw yung 20%? Yes, ibalik nila sa dati. Yun. Kung magiging senador ka ba sa 2028? Pipitikin ko silang lahat. Ano ba naman yan? Wala common sense dito. Ganda ng segue, no? Yan ang problema, kaya malabong manalo si Shelo Mecno, no? Unang-una, she's overqualified. And number two, yan ang ina-expect. She'll be bringing a lot of common sense in legislation, which is uncommon. So marami siya makakalaban. Ang hirap di ba? Parang ito yung mga dapat, paano tong lumusot? Walang nagtanong. Di ba parang basic naman yan? Ba't mo parang parusahan yung mga tao, nagsasave na nga sila? Tapos paparusahan mo pa. Actually, ang nakita kong parang paliwanag nila dyan, kasi parang yung initial effort to encourage people to go into long-term savings, hindi naman daw na-achieve. Kaya bakit pa natin bibigyan ng mas mababang tax yung long-term? Diba? Nakita mo yun, diba? Yun ang paliwanag nila Hindi na-achieve. Bakit di na-achieve? Kasi hindi lumalaki ang ating GDP per capita. Tayo yung pinakamababa sa region. Siyempre, so wala tayo sa save. Oo, wala kang masasave kasi ginagastos mo lahat sustenance, nasa basic sustenance tayo. Sinisi mo pa yung taong bayan, hindi sila nagsasave, kaya tax na lang natin sila. That's stupid, di ba? 4% wait, 4 na nga lang. Gusto mo maging zero. Dapat naman dahil sisihin ng tao, di ba? Ganun naman yan Oh, so anong mangyayari dyan kapag walang long-term wala na kayong perang malo-loan sa bangko? Oh, wala na tayong pang-loan, di ba? Wala tayong pang-business. Minsan. Huwag niyo na pong ilagay na Vice President si Shelo Magno kasi mas maganda yan, Finance Secretary or
senador, actually presidente. Daming Nasa mga nakaka-hello na batas na lumulusot eh. 'Di ba? Parang, ba't ito lumusot? Ito, Kaya sige. minsan, balik yan sa kwentuhan natin, hindi mo kailangan mag-majority kung gusto mo lang maging effective na legislator talaga. Kasi dumadaan yung lahat ng batas na yan sa lahat ng legislators, 'di ba? So kung di ka Grabe, may tutulog, mamabantayan mo yung mga ganitong importanteng batas.